may dental pa rin po ba? Pagpapunta dito sa Hong Kong, may dental yan siya. Palagay ko hindi naman mawawala yung dental kasi importante yan sa atin, sa ating mga OFW pag umalis tayo. Kasi isa din yan sa sa masakit. Pag pumunta kang abroad na may diferensya yung ngipin natin, mahirap. Diba pag masakit yung ngipin natin is parang buong katawan natin parang naapektuhan. So hindi pwedeng hindi i-check yung ngipin pag pupuntang abroad. So kahit ngayon mayroon pa yan, hindi yan mawawala. Sa na-experience ko, sinabihan ako na kailangan kong magpapasta, kailangan kong magpabunot kasi may ilang dark sa ngipin ko. Kailangan ko rin magpa-cleaning. At saka ano pa yung sinabi. Pero yung ginawa ko lang is nagpapasta lang ako. Saka nagpa-cleaning. Hindi na ako nagpabunot kasi yung ngipin ko na sinabi is lang naman, parang may dark lang siya, hindi naman sira totally. So hindi ko siya fit naman, nakapasa naman ako sa dental nung time na yon. So tips ko lang sa mga magpapadental. So ang tips ko sa inyo bago kayo magpa-check, tingnan nyo na lang muna yung yung ngipin nyo. Alam nyo naman yan kung may diferensya. Kung palagay nyo may ngipin kayong sira na baka balang araw pag nag-abroad kayo isasakit, pabunot nyo na yan muna. Tapos pag ngipin nyo may sira na kailangan ipapasta nyo na muna bago kayo magpa-medical kasi medyo mas mahal pag doon kayo magpagawa. So mas maigi kung nasa probinsya kayo galing, doon na kayo magpapasta muna or magpagawa sa ngipin nyo, magpabunot na lang muna kayo para mas magaan yung gastos at saka mas mabilis. Dire-diretso na yung yung medical nyo. So yun, at lalong-lalo na pag pumunta na tayong abroad, kailangan yung ngipin natin walang sira kasi masakit talaga. Alam mo yun, yung hindi ka makapagtrabaho ng mabuti o hindi ka makatulog sa gabi kasi sumasakit yung ngipin mo, yan yung mahirap. Yan yung pinakamahirap pag nasa abroad ka na may sira ang ngipin mo. Kaya chine-check talaga yan bago ka umalis, bago ka ipasa. So yun lang for today's video. Thank you. Bye-bye.